Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today tara pag-usapan nga natin itong video na ito ni Maharlika. It was posted about 5 days ago, no? So before the new year. Sabi nga niya dito, pinablatter niya di umano si First Lady Lisa Marcos, no? As you all know naman. Siya yung asawa ni PBBM na lagi niyang kinikriticize at tinatawag na Lisa Smugs. Okay? Di umano, sabi niya dito sa kanyang video, okay, pinag-aaralan na ang pagpapataob, okay, o pagpapaligpit, o whatever term you want to use. So may ganung eksena di umano. Gaya nga dito sa kanyang naging Lisa nagpadala ng hitman sa Amerika. 'Di ba? So sino pala yung hitman? Tara, panoorin muna natin dito si Maharlika. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko mga kababayan na nagpapadala, ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag nata-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin mga kababayan, mga palangga na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangina ka, pinablatter na kita. Nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko mga kababayan ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin mga palangga na impormante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa, sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman at kung ano pa man, ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, yung ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa aking report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blatter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko.
Okay. That's a lot of information. Actually, this video garnered about nearly 300 views na, no? It's 299,000 views in 5 days. Okay, with 4,000. Alam nyo, unang-una sa lahat, maraming nagsasabi na puro daw fake news itong si Maharlika, yung pagkikriticize daw kay PBBM, pati of course kay First Lady Lisa Araneta Marcos, pawang kasinungalingan. Dahil nga daw, na-disappoint daw or what. Honestly ako, deadma ako dyan eh. Deadma ako dun sa part na kaya daw ginaganyan ni Maharlika itong si First Lady is because hindi siya nabigyan ng posisyon. Okay? It's their story and not for me to indulge. No? Ayoko yung mga ganyang kwento. Hindi ako parang hindi ko binibigyan ng ano yan eh. Sabihin na lang natin ng spotlight. Anyway, so eto na nga, no? Una, yung mga sinasabit nilalabas ni Maharlika, imbis na sagutin ng first family o ng mag-asawang Marcos, tahimik sila ever since. No? Hanggang ngayon, tahimik sila. Hanggang sa dumami na ng dumami ang mga kritiko ng administrasyon ni PBBM. Lalong-lalo na nung pinag-initan nila si VP Sara. Okay? Ang mga DDS, no, Duterte vloggers, actually, hindi sila ni Duterte. Here's the big difference between the BBM vloggers or loyalista vloggers versus the DDS. Ang DDS, ilang piraso lang sila. At never sila, okay, take note of this, never nagkaroon ng kahit anong controversy ang mga DDS vloggers or they are the vloggers who supports PRRD ng panahon ng kanyang presidency. Wala namang DDS vloggers even prior to that, diba? Wala namang vlogger si PRRD nung siya ay mayor ng Davao. He's not into that. Tutuusin, kung pupunta kayo at papasyal nga kayo sa mga sabihin na lang natin, mga places dyan sa Davao. Tao-tao kasi. Ever since kilala ang mga Duterte na tao-tao. Okay? Hindi sila naniwala sa mga ng mga social media, ng power of social media. No, of course not. Pag nagtanong ka about sa mga Duterte dyan sa Davao, they highly speak of him. Hindi lang actually siya. Basta Duterte. Kaya ganyan na pinangalagaan ng mga Duterte ang kanilang mga pangalan. Okay? Minsan maririnig mo na lang straight from the mouth ni PRRD yung mga ugali ng kanyang mga anak. Pero pag pumunta ka ng Davao, walang pangit na maririnig ka na may masasabi ang mga tao sa Davao tungkol sa mga Duterte. Ngayon, ang mga BBM vloggers daw nakakatanggap ng sinasabi nilang allowances. Wala pa naman nagpapatunay pero marami na tayong naririnig. Okay? To see is to believe ako eh. But nevertheless, marami na mga chat conversation ang na-forward sa atin, na-share sa atin, na okay, it's not for me to expose that. Yung kalakaran ng mga BBM vloggers sa loob ng Malacanang. But then again, meron kasing ganong klaseng istorya. While yung mga DDS vloggers, walang ganon. Never nagkaroon ng ganon sa pagkakaalam ko. Okay? Kung meron kayong alam, you'd like to share, comment nyo, i-post nyo, i-share nyo yung link. Na meron din ng ganyan ng mga DDS vloggers, na may mga bayarang vloggers para maging attack dog ng administrasyon. Kung tutuusin, ultimo nga yung mga DDS vloggers, inaatake din nila si PRRD pag may mali. Even SAS, no, inaatake niya rin si PRRD back then. Even VP Sara right now, no, patungkol dyan sa fund na transfer sa kanya. Bakit daw tinanggap ni VP Sara yung pondo kung kailan huli na? At hahabulin nila yung pagdidistribute ng pondo sa iba't ibang satellite office ng OVP. Okay? Now, gaano karami sa inyo ang naniniwala
na may kakayanan magpataob ng tao itong si FL, Lisa. Okay? Ito ba ay isang paranoia ni Maharlika o may sinasabing katotohanan? We all don't know that. 'Di ba? Hindi natin alam 'yon. Pero mapapaisip ka. 'Yun yung nagiging problema eh. Pagka merong nilalabas na information, ang mga tao, ang nangyayari sa kanila, napapaisip. Mukhang napapauso ata ngayon ang mga pagpapataob ng politiko sa kanilang mga kritiko. Okay, they have their ways of doing that. Whether you're mag-umpisa sila sa pagbibigay sa iyo ng mga chilling effects na sinasabi. Yung iba dyan may sinasabi rin na tawag dito. Marami silang gustong marami silang gustong gawin na pwede nilang ipadaan sa iba't ibang paraan. Okay? So, dito sa case ni Maharlika, we don't know exactly. Not because, ito naman yung akin. Not because nagbakasyon dyan yung Mel Robles, ibig sabihin, may gusto nang gawing masama sa'yo. But then again, at least, this is a fair warning. No? Na sinasabi ni Maharlika, na may mga tao na may nagpaplano na hindi maganda para sa kanya. O may pwedeng sarili niya lang yun, katang isip niya yun, or binibigyan na siya ng mga warning ng mga tao. Diba? We don't know yet. However, if ever mangyari yun, diba, we have this video. Paano kung i-take down din yung video na yan? Di wala na. But then again, meron kasing 299 views eh. So, ibig sabihin, may 299 na tao na pwedeng nakakaalam na pag may nangyari nga dito kay Maharlika, may ilang personalidad na kaagad ang pwedeng isipin o madawit. Diba? Anyway, para sa akin itong video ni Maharlika, medyo una napapaisip ka. Pangalawa, hindi mo alam kung out of paranoia, out of, ano ba yung mas mababaw sa paranoia? Kaya tuloy may nakita tayong comment ni KLC dito. So ito nga guys yung post ni KLC. Sabi niya, her claims are getting wilder and more alarming. She's saying that the country's first lady is targeting her. And there's now a hitman in the US. So nagpa-blatter siya. Just go, how can she be allowed to say this and get away with making accusation like this? Hindi ba ito ay address ng government natin that this person, a medical professional, is alleging that our very own first lady wants to off her. Uy naman, yan. So, well, ang daming taas ang kay KLC dito sa comment niya. Pero kasi with KLC, madalas either you take it sarcastically or you take it literally. So, depende. Ganun ka-creative magsalita si KLC. Anyhow. So, ayun na nga guys. I don't know how many of you out there naniniwala dito sa claims ni Maharlika. No? Na may pinaplanong hindi maganda sa kanya. Ang unang ginang. At ako, partly, I will agree with with KLC. Pero partly, mapapaisip din ako. As you know naman sa previous kong video, makikita doon na pinatatahimik na nga pa unti-unti ang mga DDS. Okay? Nakita ko lang yung isang post ni Banat Bay, nawala ang kanyang FB page. Si Maharlika nawala ang FB page. Ngayon si Sas nawala rin ng FB page. I don't know what's next na mawawala dito sa mga tao, sa mga kritiko na to. Actually, again, dapat by now dun sa mga kritiko ng mga politiko, ng gobyernong ito, mapapaisip na tayo. Diba? If they can do that sa mga malalaking pangalan pagdating sa pagiging political vlogger,
How much more dun sa maliliit na gaya natin. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin definitely yung inyong thoughts. Kung saan tayo maahantong sa mga ganitong klaseng paraan o patakaran, no? Sa pagiging kritiko. Hindi lang ng gobyerno but ng mga politiko. I'll see you in the next video guys. Bye!